Ang Menro Siniluan ay na-create lang noong 2020 at isa sa isinusulong nilang batas pangkalikasan ay ang Kautosang Bayan Bilang 10 taong 2004. Ito ay ang komprehensibong pamamahala ng basura sa bayan ng Siniluan. Dito nakapaloob na bawat bahay, establishmento, paaralan ay kailangang maghiwa-hiwalay ng basura. Sinasabi rin dito na no segregation, no collection policy. Isa pang batas na pinapatupad ng Menro Siniluan ay ang Septic Ordinance. Lahat ng septic user ay kailangan magpa-siphon ng kanilang septic tanks every 3 to 5 years. Sa mga negosyo naman, kailangan mas malimit ang pagpapasiphon sa mga registered at licensed siphoning company. Dahil yung ibang nagsasiphon ay illegal, hindi nila nasisiguro kung saan dinadala ang wastewater. Baka sa ilog din. Kaya ini-encourage na sa lisensyadong company magpa-siphon ang bawat septic user para masiguradong ang mga effluent or overflow ng kanilang septic tanks ay di napupunta sa kahit anong bodies of water. Bawat siphoning company may wastewater treatment facility sila. Tulad ng EnviroConsult sa Bae, Laguna, may wastewater treatment facility sila. Nililinis muna nila ang water para masiguradong pasado sa parameters ng DENR. Kautosang Bayan Bilang 8, taong 2011 o ang Plastic Ordinance. Dito nakapaloob na lahat ng dry products ay hindi pwedeng gumamit ng plastic. Maaaring gumamit ng supot, dyaryo o eco bags. Kaya isa sa programa nila ay ang pamimigay ng eco bags. Tulad ng mga tarpaulins noong eleksyon, ginagawa nila itong eco bags at ang tawag nila dito ay ang Eco Saver Project. Dito, binibigay nila yung mga nagawa nilang eco bags sa mga residente ng Siniluan. Dahil ang Menro rin ang naatasang mangolekta ng waste after noong election, kaya naisipan nila ang project na to. Para maiwasang dalhin pa sa sanitary landfill na kung saan gumagastos ang Menro Siniluan ng 8 to 10,000 per truck sa pagdadala sa sanitary landfill ng mga basura. Kaya ginawa nila itong eco bags para mapakinabangan ulit at maiwasan din ang paggamit ng single-use plastics. What municipal ordinance are in place in Siniluan, Laguna related to solid waste management and air pollution control? Meron silang Kautosan Bayan Bilang 10, taong 2004. Komprehensibong pamamahala ng basura sa bayan ng Siniluan. Bawat bahay o establishmento, paaralan ay kailangan maghiwa-hiwalay ng basura. No segregation, no collection. Additional information sa Kautosan Bayan Bilang 10. Nakapaloob din sa mga Kautosan Bayan nato ang pagkakaroon ng schedule ng bawat barangay na pangongolekta ng basura ng mga residente. Hindi nila pwedeng ilabas o itambak sa labas ng bahay nila yung mga basura nila kung hindi paaraw ng collection, at hindi rin kukolektahin ng garbage collector ang mga basura na hindi hiwa-hiwalay. Meron din na air pollution zoning ordinance kung saan ang may mga babuyan, manukan ay bawal sa mga residential zone. Kailangan may magandang septic tank para sa yung amoy ay hindi nakakaapekto sa malalapit na lugar. In your assessment, how effective have the solid waste management ordinances been in Siniluan, Laguna? Effective. Mula nung maging consistent ang pagpapatupad, naging maayos ang pamamahala ng basura sa Siniluan. Mula noon ay marami na silang nagawang organic fertilizer. Marami na rin silang nakolektang plastic na napalitan ng mga semento. Lahat ng barangay ay napagawa na rin ng kanya-kanyang MRF. Dahil ang barangay ayon sa batas ay kailangan meron ding material recovery facility. Doon pipikapin ng Menro ang bawat basura ng bayan. Pag ang basura nila ay halo-halo, hindi nila ito kokolektahin at magbibigay ng notice of violation ang barangay. What are the main challenges or hindrances faced in the implementation of these ordinances? Mababa ang compliance ng bayan ng Siniluan sa waste segregation. Nag-start ang implementation ng 2019, malaking problema ang basura. Sa una, ang mga tao, di agad sumusunod. Kaya nag-conduct sila ng information education campaign
or IEC para ma-inform ang mga tao sa kahalagahan ng segregation at sa kahalagahan ng magandang pamamahala ng basura para sa ating environment at sa kalusugan. Walang kolektor ang barangay. According to RA 9003, ang barangay ang may katungkulan na kolektahin ang basura sa kanyang nasasakupan, hindi responsibilidad lang ng munisipyo. Pinaliwanag nila ito sa barangay na kailangan nilang kumuha ng garbage collector, depende sa dami ng kanyang bahay na nasasakupan. Yung mga garbage collector nila ang pinagsaseminar nila, tinuturuan sila kung paano ang tamang pag-handle ng basura, tamang pakikipag-usap sa mga tao, tamang pamamahala ng basura, kaya unti-unti naayos nila ang segregation. No segregation, ire-report ng garbage collector at pupuntahan ng staff ng Menro para mabigyan ng citation ticket. Pero sa simula ay warning ticket, then citation ticket. Sa unang paglabag ay 500 pesos, pangalawa ay 1,000 pesos, pangatlong paglabag ay 2,500 pesos, at ang pagkakakulong ng 25 na araw. Yun ay ayon sa citation ordinance, pero sa ngayon naman ay wala pang humahantong sang-ayon at nagbabayad naman sila. Are there any innovative approaches or technology that the municipality has adopted to improve waste management process? Meron. Baler. Ayun yung niko-compact na plastic tapos pinapalit ng 5 semento sa kada toneladang plastic. Tapos yung composter is nilalagyan nila ng bioenzyme, yung mga basura para mas tumaba ang lupa. At yun ang pinamimigay sa magsasaka. Cocopat. Ito yung mula sa nyog. Ginagawa nilang pot dahil sa sinuluan ay may mga or marami rin silang nakukuhang bunot. Kaya ginagawa nilang cocopat para malesen din yung plastic. How has the community responded to these best practices and innovations, and what are the impacts they had on the overall waste management situation in the area? Sabi nila ay magandang response sa mga tao kahit nung una ay mga resistant talaga, pero nung nakikita nila ang kagandahan ng pamamahala, na-adapt na rin ng community. Tapos talagang sadyang proper information education campaign lang para mas maintindihan ng mga tao. Iwasan ang pagkakalat ng basura. Ayon sa Kautosang Bayan bilang 10 o Komprehensibong Pamamahala ng Basura sa Bayan ng Siniloan, ipinagbabawal ang pagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar tulad ng palengke, ilog, at mga kalsada. Ang paglabag sa kautosang ito ay may karampatang kaparusahan. Unang paglabag, 500 piso. Pangalawa, 1,000 piso. At pangatlo, 2,500 pisong multa at 25 araw ng pagkakakulong. Basura natin itapon ng wasto, kalagayan ng kalikasay nasa mga kamay mo. Isang paalala mula sa Menro Siniloan.